sa komunidad. Ano bang ibig sabihin ng komunidad? Ano sa English ang komunidad? Community. Diba? Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapaligiran. Anong ibig sabihin ng pagmamalasakit? Pagmamalasakit meaning pag-care. Pag-care sa ating kapaligiran. Okay, just can you put this on here? Fishbowl. Okay? So dito, makita natin ang batang tumutulong sa kanyang nanay or sa kanyang teacher siguro, di ba? Tumutulong sa isang ate na paglilinis, di ba? Ito ba ay ginagawa ninyo? Yes or no? Opo, di ba? Opo or hindi, di ba? So, ano naman ang nabuo ng group 2? Okay, si Lian. Ha? Ano yan? Hindi mo silang project or hindi mo silang project, pwede? But ano ba nakikita ninyo sa larawan? Yung mga bata. Tignan yung mga bata. Sa Odiana. Gumagawa sila ng drawing. Pwede? Pero ano talaga ang makikita nyo sa pictures? Okay, Marco. Proyekto. Pwede. Ano nakikita nyo sa kasuotan ng mga bata? Kira. Parang Tagalog ba? Okay, sa larawang ito, meron makita nakasuot ng iba't ibang katutubong pagkat. Ano ba yun? Katulad ng inuman, di ba? Alam niyo ba ang inuman? Oh, dito sa ating lugar sa Bukidnon, meron tayong 7 cards. Alam niyo ba ang mga 7 cards sa Bukidnon? Hindi. Sa Bukidnon, merong tribo Bukidnon. Adunay Higaunon. Mayang nun. Ano ba? Tigwahanon. Manobo. Ano ba? Meron pa dalawa. Talaandig. Oh, Bukidnon na-mention na. Umayang nun, di ba? There are 7 tribes of Bukidnon. Dapat ba natin silang kapupuntan or kawain? Hindi, di ba? Dapat natin, nakikita natin sa larawan na kaibigan nila ang mga tao or mga na galing sa iba't ibang pagtubo, di ba? So, dapat natin silang respetuhin. Ano bang respetuhin? Respect, no? Dapat natin silang igalang, di ba? So, ang mga larawang ito ay ang mga larawang inyong nabuo ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayon. So, hindi pa natin na-identify ko na. So, ano ang larawan na nakikita niyo dito? Ano yung pangalan mo? Isabella. Oh, nagmamanaw ang kanyang ang bata sa kanyang lola or lolo. So, ito ba yung ginagawa ninyo? Meron kang Isabella. Saan kayo? Kanino kayo nagmamano? Darius. Kanino kayo nagmamano? How to bless? Saan kayo nag-bless? Any hand? Okay. Olivia. Okay, very good. Sa mga tao na older, say mo. Or to your elders. You get your fish. Yeah. Once you get the correct answer, you get your fish. Now, kahit hindi mo kadugo, mamano tayo sa ating mga lola, nanay at tatay, lolo, di ba? At kahit hindi mo kadugo, nagmano ba kayo sa inyong mga teacher? No? You can start practicing to bless your teacher. God, they are your elders. Di ba, Kira? Tama si Kira, no? Ito ay pagpapakita ng paggalang sa ating mga mas nakakatanda. Kira. So, ang ating aralin ngayon ay, ang mga larawan nito ay may kinalaman sa ating aralin. At ang ating aralin ngayon, ano kaya sabihin niyo ang aralin ngayon? Do you have an idea? Sige, Jessica. Okay, you guess Jessica. You still have points.
yes. Ano kaya ang ating aralin ngayon? Diba? Okay. Just try, just try. Meron kayong voice. Walang maling sagot. Allusion na. Yan ang allusion. Hindi ka. Ha? Ano ang ating aralin ngayong araw na to? Pwede? Okay. So, ang ating aralin ngayong araw na to ay babasahin natin. Mga gampanin ng Pilipino sa lipunan. So, let's read. Gampanin ng Pilipino sa lipunan. Okay, ano bang ibig sabihin ng gampanin? Ano bang ibig sabihin ng gampanin? Meron ba kayong ideya? Ha? Characteristics? No? Let's try. Another? Liga? Shades? No? Gampanin. Gampanin sa lipunan. How about lipunan? Lipunan muna. Ano ibig sabihin ng lipunan? Oh, ikaw, meron ka sagot? Wala, meron si Carmen. Before and after? No. Ano lang? Ang lipunan meaning our society. Diba? Our society or community. Diba? Ano ang lipunan? Society. Now, ano naman ang gampanin? Ibig sabihin ng gampanin. Gampanin meaning ang ating mga responsibilidad. Again, ano ang gampanin? So, ang ating pag-uusapan ay ang ating mga responsibilidad or gampanin na dapat natin gampanin. So, that's responsibilities that we need to do as Filipinos. So, are you Filipino? Okay. Una, ano kaya mga gampanin na ating dapat tatalakayin? Una, ang paggalang sa karapatan ng bawat Pilipino. Okay, ready? Read. Paggalang sa karapatan ng bawat Pilipino. So ano na ang ibig sabihin niyan? Karapatan ng bawat Pilipino. Tayo ay may, sa bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang karapatan. At yan ay dapat i-respeto natin, di ba? Ito ang bagay na dapat natin makukuha sa ating kapwa. I-respeto ang ating sariling karapatan. Ano-ano ang ating mga sariling karapatan bilang mga estudyante, bilang mga Pilipino? Meron? Ang sagot? Okay, group 1, group 2. Okay, let's have group 1. Parang konti kami ng fish. Ano-ano yung mga karapatan? Meron mga ideya? Respectful? Mga karapatan, what are your rights? As an individual, as a Filipino. Ano lang? Karapatan ninyong makapag-aral. Di ba? Lahat ng tao ay may karapatang matuto. Kaya kayo nandito sa paaralan para matuto, di ba? Makinig ng maayos sa guro at matuto. No? So kapag may kaklase kang mali ang kanyang sagot, dapat na natin siyang pagtatawanan? Hindi, di ba? Kasi dahil bawat sa atin ay may karapatan magpahayag ng opinion. Ano ba yung opinion? Opinion, di ba? We have the right to tell our opinions, our own opinions, without being judged by others, di ba? Makuha? Kaya dapat natin igalang ang sagot o opinion ng iba. Ano bang, iba't bang aside from karapatang makapag-aral at karapatang mapahayag ang inyong opinion, ano ba? Ano ba nakikita ninyo? Karapatang maging ligtas. So, kung kapag may nakita kayong inaapi sa kaklase, tama ba yun? Kapag may nakita kayong tao ka ng sinusuntok, tama ba yun? Ha? Okay. Sabi ni Rachel, karapatan din natin makapagboto. Ano bang makapagboto? Itas ka. So vote, diba? So, 2 points para sa inyo. Itas ka and Rachel.